Okay, isang mapagpalang araw ang bati sa inyo ni Pinoy Firearms Instructor. Palagi kong sinasabing nandito ako sa Kuwait para hindi ninyo ako hanapin sa Pilipinas. Okay, isang katanungan lang ang ating gustong sagutin sapagkat itong katanungan na ito ay paulit-ulit na tinatanong sa akin kaya gagawin ko na ito ng videos. Kasi pag sasagutin ko to dito sa comment section, itatanong na naman nila. So, kung ito ang katanungan ninyo, at please yung mga naghahanap ng katanungan, ng kasagutan sa kanilang mga katanungan, panoorin muna yung mga videos ko dahil nandun na ang kasagutan niyan. So, ang problema niya ni user ay pag pumutok yung safety ay nag-o-on. Ibig sabihin isang putok nagsi-safe siya, automatic nagsi-safe. So, ito, ang tanong na ni user. Idol, paano naman pag isang putok lang biglang tataas yung safety or nagsi-safety on siya? So, hindi niya sinabi kung anong modelo ng baril at anong klaseng baril. So, actually, ang safe naman ng baril ay halos magkakaiba sa pistol. I'm sure sa pistol ito. So, disclaimer dun sa mga magagaling dyan, baka sabihin na naman ninyo 1911, nasaan yung 1911? Ay wala akong 1911. May baril ako dito na Sig Sauer X5. So yung problema na yan ay nangyayari kahit sa anong modelo ng baril. Okay, i-resume na lang natin na 1945, 1911 ito. Okay, at ang safety naman yan halos ay magkapareho lang. Okay, magkapareho lang. So, ang dapat ninyong gawin pagka isang putok na ay nagsisafety on? Check muna natin, empty ang receiver niya. At i-check na rin natin ang kanyang chamber. Ayan, empty rin ang kanyang chamber. So, laging ganyan. Pag kayo ay maghahawak ng baril, ay check muna ninyo mabuti. Okay. So, kamukha nito. Pagputok. Halimbawa yan pagputok yung boom. Pagbalik siyempre pag pumutok kaya pagbalik nung niya, pagbalik nung kanyang slide, naka-safe na siya. Yan, naka-safe na siya. So, nga naman, hindi mo na siya mapuputok. I-unsafe mo na naman. So, parang nakaka-irita yung ganun. Baka, sa halip na makapag-double tap tayo, hindi tayo makakapag-double tap. At kung emergency, baka maging mitsa pa ng ating buhay kung gagamitin natin sa self-defense. So, ano ang dapat natin gawin pagka ganun ang baril natin? Actually, ito, as a firearms instructor, lagi ko itong tinuturo sa aking mga nagiging estudyante. Kung paano ang tamang paghawak ng baril. So, ang itinuturo ko dyan ay ganito. Ang hawak ng baril, pangkaraniwan ay ganito ang hawak ng baril. Okay? Ganyan. Nakaganyan siya. Okay, yung ibang problema niya, yung slide stop naman niya, ano natin yung camera. Okay, yung slide stop niya naman, yung ibang problema, isasama ko na rin yung isang slide stop. Nagano naman, ganun din yung problema ng iba, umaangat din. So, kasi yung iba, may plunger dito yung mga 1911 yung iba, mahina na yung plunger. So, pag pumutok, yung iba, nag-open bolt naman. So, ang tamang hawak dyan ay yung isang thumb ay nandun andi dito sa slide stop, para hindi siya umangat. At isa pa, kaya may serration yan At isa pa, makakakontrol din ito sa recoil ng baril. Okay? Yan ang lagi kong tinuturo sa mga estudyante ko. At yun namang thumb safety, mapakita natin na maayos. Ayusin lang natin yung camera. Yan. At yung thumb safety, pag itong thumb ninyo nasa ilalim ng thumb safety, ayan kamukha nito. Gusto nyo ilawan pa natin Ayan, kamukha nito. Silaw ako sa aking ulo.
pag nandito yan, pag pumutok ang slide, okay? Pag hindi makita. Pag pumutok yung slide, pag pumutok at nag-cycle, pangkaraniwan, yun ang nangyayari. Natutulak nitong thumb mo, yung thumb safety pataas. So, ayan, ang nangyayari, nakasip na siya. Hindi na siya puputok. So, ang lagi kong tinuturo sa aking mga estudyante, itong thumb ninyo, ito ay ilagay ninyo dito sa ibabaw. Yan. Ilagay ninyo sa ibabaw, nakaganyan siya. Hindi siya, para hindi siya mag-automatic shape. Minsan kasi, ang pagdidiskitahan natin palagi yung ating barrel firearms, pero mali ang ating natutunan. Okay, mali ang ating natutunan. So, itong isang thumb ay nandyan sa slide stop. Okay? Nakakatulong din yan sa recoil sa palag ng baril. Okay, dahil lang pangkaraniwang palag ng baril pataas, nakakatulong yan, nakaganyan yan. At yan, hindi siya para hindi siya mag-automatic. At ito namang thumb safety, nandito ang inyong kamay, wag dito sa ilalim. Kasi nga, pag pumutok, nagagano ninyo. Ang may kasalanan yung kamay ninyo. Okay? Okay. Yan ay palagi kong tinuturo sa aking mga estudyante as a firearms instructor. At yan ay marami ang nagkakaproblema dyan. Actually, marami ko na itong busy sinagot sa question and answer. So, ginawan ko na ng videos para makikita na ninyo sa title. Ang kalimitan kasi pag wala sa title, yung kanilang problema, hindi na nila papanoorin yung video. Sa isang video ko, minsan mga 4-5 problema ang naituturo ko sa isa kong video. Kaya gagawin ko ngayon ay isa-isa. Sabi ng Araboy, wahid-wahid, one by one. Isang tanong, isang sagot. Kasi dun sa question and answer natin, ay minsan 10 tanong yun. Wala naman doon sa title, hindi na panonoorin. Okay, kaya yung iba kasi, picking na lang, namumulot lang ng kung ano lang gusto nila. Kung baka gusto lang nilang malaman na yun lang. Hindi talaga nila. Kaya ang payo ko sa inyo, panoorin ninyo lahat ang mga videos ko at baka mas gumaling pa kayo sa akin. Kasi pag nakuha ninyo lahat yung mga videos ko, di ko naman masabi na 100% na nasagot ko lahat. Maaring kulang yung sagot ko at kayo na lang ang magdagdag doon. Mas maganda, napapanoorin nyo lahat yung mga videos ko at yung mga tanong ninyo ay para hindi na paulit-ulit. So, kaya ang ginagawa ko na lamang, isang problema, isang video. Okay? So, ayan. Yung mga may problema ganoon, nag-user ilagay mo yung thumb dito. Yan, ganyan, nakaganyan. Huwag dito sa ilalim. Kasi pag pumutok yan, automatic yan, tataas talaga yan. Lalo na kung yung plunger ninyo dito sa 1911, yung plunger ninyo dito sa 1911, mahina na yung plunger ninyo at yung plunger spring, yung nagko-control dyan. Okay? So, at ang importante talaga, gumagana yung shape ninyo, pero dapat dito na ninyo ilagay yung inyong hawak. Ang paghawak ninyo, nandyan yan, ganyan na. Okay? So, sana ay may natutunan kayo sa ating videos na ito. Bagaman yun ay maliit na kaalaman, pero napaka-importante nun. Okay, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli. Kung kayo may mga katanungan pa, tanong lang ninyo at sasagutin natin sa abot ng ating makaya. Disclaimer, kung kayo ay may alam pa na iba, pwede naman ninyong i-comment sa atin, comment section. Kung meron pa kayong alam na ibang dahilan, i-comment ninyo. Kasi yung sinasabi ko na baka kulang yung aking kasagutan. Okay, maraming salamat sa inyo at hanggang sa muli. Magtanong lang kayo at please subscribe and share para dumami pa yung ating mga subscriber. Kasi pagka wala na tayong subscriber at wala nang nakakagusto sa ating YouTube channel, hinto na rin ako. So hanggat marami ang nakakagusto sa aking YouTube channel at nadadagdagan yung ating mga subscriber, pagpapatuloy natin ang ating YouTube channel.
At please, wag ninyong skip yung ating mga ads sapagkat yan ay binibigay natin sa ating mga beneficiaryong estudyante. Okay? Hanggang sa muli, maraming salamat ulit sa inyong panonood and God bless us all.